Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po ito kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 15, talata 21 hanggang 28. So ito po tungkol sa pananalig ng isang kanineya. Umalis doon si Jesus, nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalin na ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputok-may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo ng umalis. Siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tupa." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo," at noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa po natin mga kapatid, ito po ay isang pananalig ng isang ina na isang kanineya na kung saan ay inilapit niya ang kanyang anak na babae, na kung saan ang kanyang anak ay inaalinhan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. So ibig sabihin, demon possessed. At dito may kita natin na kahit ito isang kanineya at hindi siya Hudyo, ay nandun yung kanyang pananalig, nandun yung kanyang pag-asa at pagtitiwala na kung ilalapit niya sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang anak ay magagawa at may kakayanan ng ating Panginoon na ito ay palayain at pagalingin sa pagkaalipin ng demonyo. At dito may kita natin mga kapatid na kung saan yung pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak, di ba? Na kung saan ay may kita natin dito, maraming mga pagsubok din ang dumaan sa babaeng ito bago tinugon ng ating Panginoon yung kanyang kahilingan, di ba? Malakas yung kanyang sigaw, sunod siya ng sunod sa ating Panginoong Hesus, saan man siya pumunta, kasi alam niya na ang ating Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay ng tugon sa kanyang kahilingan at sa sitwasyon ng kanyang minamahal na anak na babae. Kasi alam naman natin na kahit sa labas ng Israel o ng Jerusalem, kahit yung mga hindi Hudyo ay nababalitaan nila yung himala na ginagawa ng ating Panginoong Hesus, yung pagpapagaling sa may mga karamdaman, yung pagpapalayas ng mga masamang espiritu ng demonyo sa katawan ng tao. Ito ay nababalitaan din ng mga taong nasa paligid ng Israel, na kahit hindi sila mga Hudyo ay nababalitaan nila ito. So kahit nga sa panahon natin ngayon, di ba, marami pa rin ganyan, diba? Na kung saan may mga himala na mga nangyayari, talagang pinupuntahan ng mga tao, no? Nagbabakasakali na sila man ay mapaghimalaan. So dito may kita natin mga kapatid na yung pinuntahan ng babaeng ito, yung siyempre hindi siya nagkamali ng taong lalapitan, no? Walang iba yung ating Panginoong Hesus, na alam naman natin siya ay may kakayanan talaga na palayain ang sinumang inaalinhan ng masamang espiritu. At makikita natin yung sitwasyon ng babaeng ito na sabi doon ay malakas siyang sumisigaw no? "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." O talagang humihingi siya ng awa ng ating Panginoon, ng habag ng ating Panginoong Hesus dahil nga doon sa sitwasyon. Kasi kung lalo sa isang ina, di ba? Wala siyang pakialam kung mapahiya siya, kung ano naman ang sabihin ng mga tao, basta importante mapagaling, no? Yung kanyang anak ng babae. Kasi sino namang magulang gagawin yun mga kapatid, na kahit mapahiya na, no? Basta ang
maano lang kung ito ay sa ikabubuti ng mga anak nila o para sa ikiginawa o para sa kaayusan, kabutihan ng kanilang mga anak, handa sila talagang magsakripisyo eh. Wala silang pakialam kung ano man yung sabihin ng tao, basta importante sa akin mapagaling yung anak ko. So ganito yung sitwasyon eh ng babaeng ito. Kasi alam niya, ayaw niyang sayangin yung pagkakataon na yon ng ating Panginoong Hesus ay dumaan sa lugar na yon. Kasi hindi mo alam kung kailan uli darating yung Panginoon, no? Kailan uli dadaan sa lugar nilang yon. Kailan pa muli magkakaroon ng chance, di ba? Na yung pagkakataon na yun nandun na no? Bakit mo pa sasayangin? Kaya talagang ibubuhos mo na ang lahat di ba? Bakit ka pa maghihintay? Ganun talaga sa buhay natin Diba? Yung mga oportunidad, dumadaan lang yan sa buhay natin. Kaya maraming tao na nasayang yung oportunidad sa kanilang buhay kasi pinalampas nila Diba? Hindi nila pinalagahan, hindi nila binigyan ng importansya sa buhay nila. Kaya maraming tao nagsisisi sa kanilang mga buhay kasi nga napalagpas na nila yung pagkakataon na yun No? Imbes na sila sana nag-i-enjoy ng pagkakataon na yun, iba ang nakasalo, di ba? Iba yung nakasumpong. Sila dapat yung nandun sa sitwasyon na yun na magkakaroon na sana ng pagkakataon na yun, ng pagpapalang yun. Pero minsan, di ba? Dahil sa walang pagtsatsaga, di ba? Yung nawalan ng pag-asa, nanginaan ng loob, kasi yung pananampalataya talaga natin ay talagang isusubukin Kaya nga yung reply ng ating Panginoong Hesus dito mga kapatid, ngunit sabi doon, kaputok man, hindi tumugon si Hesus. Lumapit pa ang kanyang mga alagad at sabi, pagbigyan nyo na po sapagkat nag-iingay at susunod-sunod sa atin. So makikita natin kahit yung pagsigawan ng babaeng yun hindi man lang nag-react ng ating Panginoong Hesus. Tapos yung sabi niya pa sa kanyang mga alagad, sa mga tupang naliligaw lamang ng sambayan ng Israel, ako sinugo, di ba? So makikita natin doon parang parang discouragement sa ng babae na hindi ka naman Hudyo hindi ka naman bayan ng Israel. Ako pinadala lang para sa kanila. Parang masabi mo yung chance na matugunan yung pangangailangan mo parang imposible na, di ba? Kasi mula na sa bibig ng ating Panginoon pinadala lang siya para sa sambayanan ng Israel So parang hindi ako part ng hindi ako part ng Israel ng mga Hudyo. Paano kaya to? Parang yung chance talaga is talagang masyadong maliit yung porsyento di ba? Na kung sa ibang tao talaga mawawalan ng pag-asa, siguro uuwi na lang, no? Kasi paano to sabi niya para lang sa mga Israel, para sa mga Hudyo, hindi naman ako Hudyo. So parang kung sa ibang tao yon, uuwi na. No? Sabi, ano pang gagawin ko dito sabi niya para naman sa mga Israel. Pero may kita mo dito yung talagang determinasyon ng babaeng ito na gumaling yung kanyang anak. No, sa kabila ng mga discouragement na ito, sa narinig niya, no, mismo sa ating Panginoong Hesus, ay nagpatuloy siya, no? Mas lalo pa nga siyang lumapit, di ba? Sabi noon, ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Di ba? So doon kahit sabihin pa natin na hindi siya Hudyo, hindi siya sambayanan ng Israel, pero may kita natin doon yung pagpapakumbaba niya talagang hiningi niya pa rin yung habag Kasi pag sinabi natin biyaya o habag, hindi naman tayo deserving talaga na tumanggap na yon, pero yung hiningi lang natin yung parang kung sa kanta pa kahit konting pagtingin, di ba? Yung habag parang hindi tayo karapat-dapat doon pero hinihingi natin na kahit hindi man tayo karapat-dapat, pero sana, no? Parang humingi tayo ng kahit konti lang. Di ba? Hindi man ako karapat-dapat, pero Panginoon, pagbigyan niyo po ako, no? So nakadepende pa rin sa biyaya ng Diyos Ngunit sabi doon, subalit sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Sagot naman ng babae, tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa apag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. So makikita natin dito, no, sinabi pa ni Lord sa kanya hindi pwedeng kunin yung pagkain para sa
mga anak upang iagis sa mga tuta. Pero sagot ng babae, di ba? Kahit naman yung mga tuta ay nakikikain sa mga mumong nahuhulog sa lapag ng kanilang Panginoon. So dito, hindi lumapit yung babae doon, hindi naman yung parang gusto niyang agawin, di ba? Yung para sa mga anak Yung sa kanya lang is kahit yung mumulang, di ba? May kita mo yung humility dito mga kapatid. Kasi marami mga tao minsan pag sila na yung humihingi, sila na yung may kailangan, masyadong entitled, di ba? Parang may utang na loob ka pa sa kanila na kailangan gawin mo ito sa akin, di ba? Parang dito rin nangyari sa Canada. Ay, marami mga refugees, maraming pumasok dito sa Canada na binigyan na ng pabahay, di ba? Tapos may financial support na. Minsan magrereklamo pa no? Parang entitled pa na binuksan ng Canada yung bansa na ito para tanggapin sila. Tapos yung Canada pa yung parang may utang na loob, di ba? Na kailangan talagang suportahan sila. No? May binigyan niya ng matitirahan dahil marami daw silang pamilya, iisa lang o kaya dadalawang kwarto lang, hindi sapat sa kanila, no? Kaya nagrereklamo na gusto nila kada isa sa kanila merong kwarto, di ba? Marami nga dito na sa Canada mga citizen na, di ba? May proper naman yung documentation, talagang dumaan sa proseso. Hirap nga makahanap ng bahay. Di ba? Nagbabayad pa nga ng mga renta nila. Pero sa kanila, libre na ibinigay. Tapos may mga tinatanggap pa ng mga allowance. Diba? Pero nagde-demand pa. So makikita natin, itong babaeng ito, kilala niyo yung sarili niya Diba? Biyaya na nga lang ng Diyos yung hinihingi niya Ba't pa siya magmamalaki? Diba? Maraming mga tao ganyan diba? Parang ungrateful. May mga tao na parang yung sabi ko, parang utang na loob mo pa, di ba? yung pagtulong sa kanila. Hindi naman ganoon mga kapatid. No? Kaya may kita natin dito yung pananampalataya ng babae na pinakita niya sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, napakadakila. No? Kasi ganoon naman talaga yung pag-ibig ng isang ina napakadakila na kahit na nandun yung pag-aalipusta, no? Ano man yung sabihin ng mga tao, basta importante, gumaling yung anak ko, no? Kahit mapahiya na ako, kahit ano man sabihin ng tao, wala akong pakialam dyan. Basta importante sa akin, mapagaling yung anak ko. No? So, ganun lang naman mga kapatid sa buhay po natin. May mga bagay tayong hinihingi kay Lord na minsan dumarating yung mga discouragement. No? Minsan sa paligid natin, sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin na minsan parang nawawalan tayo ng pag-asa kasi matagal na natin hinihingi pero hindi pa rin dumarating. Minsan talagang lang yun hinuhubog lang ng Panginoon ang bawat isa po sa atin, no? Pinatatatag lang yung ating pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa Kanya. And the same time, siyempre, inaayos din ng Diyos yung karakter natin, no? Kasi minsan pag may biyayang dumating at hindi naayos yung karakter natin, baka ikapahamak lang din natin, baka maging mayabang lang tayo, di ba? Yung mahirap kasi yung bigla kang dumating yung biyaya sa buhay mo, tapos hindi na bago, hindi na molds yung ating mga karakter, yung mga attitude natin, no? So imbes magiging blessing yun, baka ikapahamak pa natin, no? Pag tinanggap natin yun, bigla tayong magmalaki, di ba? Kaya pag may mga bagay na hinihingi tayo at hindi pa dumarating, be patient lang mga kapatid, no? Inaano lang ng Diyos yung karakter natin, yung pagtitiwala natin sa Kanya, huwag tayong mapanghinaan ng loob, di ba? Kasi tayo ay nakadepende lang sa biyaya ng Diyos di ba? Kahit tayong naglilingkod na sa Panginoon, biyaya pa rin naman to yung paglilingkod natin di ba? Wala naman tayong pwedeng pagmalaki, kaya nga kahit yung paglilingkod natin, yung mga bagay na nagagawa natin sa Panginoon, hindi natin pwede ito yung pagmalaki kasi hindi naman natin talaga itong magagawa, hindi natin magagampanan yung mga tungkulin natin, responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin kung hindi naman tayo tinutulungan ng Panginoon, no? Kung hindi niya tayo sinusuplayan ng lakas ng kanyang biyaya para ito ay ating maisagawa, di ba? So lahat pa rin naman for the glory pa rin ng Panginoon Kaya dito, natanggap ng kanyang anak yung kagalingan. Hindi dahil yung anak niya may pananampalataya, kundi sa pananampalataya ng kanyang ina. Ganun din naman sa atin. Minsan may, di ba? Kaya nga, yung may mga magulang na yung husband niya, kaya yung membro ng pamilya na wala pa kay Lord, di ba? Magulo yung buhay, namumuhay sa kasalanan, di ba? Nandun sa kapamakan,
yung mga magulang na nananalangin, Lord, ang mga anak ko to, proteksyonan mo Panginoon, baguhin yung kanilang mga buhay. So sa pamamagitan ng mga pananampalataya natin na bilang mga magulang o kaya membro ng pamilya natin, ay sila man ay nakaka experience na enjoy din nila yung biyaya ng Diyos no, sa pamamagitan yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. At syempre, itong anak niya to ay believe din naman dahil syempre, ikikwento na rin naman kanya ng mga magulang at through sa kanyang experience din, makikita niya yung kadakilaan ng Panginoong Hesus, no? Na siya ay pinalaya sa pagkakaalipin ng demonyo sa kanyang buhay. At yun, sa pamamagitan din yun, ay ito yung magtutulak din sa kanya na manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Diba? Ganun naman yung mga kapatid mahalaga lang marunong tayong tumanaw, kilalanin na mga bagay na ito ay hindi natin matatanggap, hindi natin mararanasan sa buhay natin kung hindi kumilos ang Diyos sa bawat buhay po natin. Kaya may kita natin na tinitignan lang ng Diyos yung determinasyon natin. Ano ba talaga yung gusto natin? Ano ba yung bagay na hinihingi mo? Ano ba yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo na gusto mong gawin ng Diyos sa buhay mo? At siyempre, bilang tayo naglilingkod kay Lord, patuloy natin hinihingi, siyempre yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, yun ang magaganap sa buhay po natin, di ba? So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.